Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa balita. Tila baga nagkontrahan ang pahayag ng magkapatid na Remulla. Sabi ni Ombudsman Remulla, may warrant of arrest na. Sabi naman ni Secretary John Vic, wala pa kaming natatanggap na Interpol notice. Okay, ito, title. Ano ba talaga kuya? Remulla at Remulla nagkontrahan sa hakbang ng ICC kay Senator Bato. Tila naglabas ng magkasalungat na pahayag ang magkapatid na sina DILG Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla kaugnay ng umano'y hakbang ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa ngayong araw ng Sabado, November 8. Sa isang panayam sa radyo nitong Sabado, November 8, sinabi ni Ombudsman Remulla na mayroon ng arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa. Matatandaang si De La Rosa bago naging senador ay naging hepe muna ng PNP sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte na isa umano sa mga naging architect sa giyera kontra droga. Ayon naman kay Interior Secretary Remulla, sinabi niyang wala pa silang natatanggap na anumang red notice mula sa Interpol o Criminal Police Organization International na karaniwang nagpapatunay na nagpapadala ng abiso kung may ipinapatupad na international arrest request. Yan. Ito ang payag ng DILG. As per the Center for Transnational Crimes, there has been no red notice issued by the Interpol as of 10 minutes ago. Payag ng Secretary. Kinumpirma rin ng Department of Justice na wala pang dumarating na anumang notifikasyon mula sa Interpol o mula sa ICC laban kay De La Rosa. So ano kaya ang totoo? Nakakatawa, teleserye ito. Sino kaya ang source ni Senator Ombudsman Remulla? Matatandaanan ko nung a few months after na kidnap si Tatay Digong. Nandun na sa ICC, nandun din si Attorney Roque. May nabanggit si Secretary Remulla na na-cancel na daw yung anong tawag doon? Passport ni Attorney Roque, something like that. O para bang pinapaalis na ng Dutch government o Netherlands si Attorney Roque na lumabas na hindi naman totoo. Kaya tinawag ni Attorney Roque na fake news itong si DOJ Secretary Boying Remulla noon. Kasi hanggang ngayon nandun pa naman si Attorney Roque. So yun, na fake news siya. So ito kaya, ano kayang kahihinatnan ito? Bakit masyado niyang maagang, kasi sa interview niya sa pahayag ng Ombudsman, hindi naman siya sigurado. I think so. Basta ganon. Parang meron. Parang meron. Kung ako yan, kung alanganin, wag lang muna. I'm not sure. Bakit mo sasabihin na parang meron? Diba? Ombudsman ka na eh. Ito observation ko lang ito. Ang hilig magpa-interview itong si Ombudsman Remulla. Kaya nga, pinuna siya ni dating Ombudsman Martires na hindi trabaho ng Ombudsman na araw-araw magpa-press call. So, mahilig siyang magpa-interview. Kahit nung DOJ pa siya, excuse me lalo na nung kasagsagan ng case build up ni DG Bantag, grabe, naging trial by publicity. Kasi mahilig talaga siya sa media. Anyway, kanya-kanyang hilig. So, salamat naman kay Secretary John Vic Remulla for being honest. At least, mas maliwanag ngayon. Sa tingin ko, speculation lang itong pahayag ni baka katulad nga nun, yung kay Attorney Roque na sinabing
parang pinapaalis na siya ng Netherlands. Yung pala fake news. So, sana fake news lang ito. But, yung sinasabi ko na kanina na darating at darating ang panahon na merong talagang warrant of arrest na ilalabas ng ICC laban kay Senator Bato. Opinion ko yan. Kung hindi man ngayon, baka next year. Kasi kasama yan sa plano ng anti-Duterte forces na sirain ang mga Duterte, lalo na si BP Inday Sara. Kasi ayaw nila talaga na magkandidato si BP Sara sa 2028 dahil wala silang kapana-panalo. Kaya ginagawa ang lahat ng makakaya nila para maalis sa equation si BP Inday Sara. So isa na yan, ICC na pressure. So magiging, but to me, kung matuloy man this month ba, next month o early next year, mas pabor pa yan kung aarestuhin ng ICC. Example, itong Philippine government mag-cooperate sigurado. Tapos dadalhin nila si Bato sa lalong magagalvanize, lalong lalakas ang suporta ng mga DDS sa mga Duterte, at yung mga neutral makikisimpatya na yan. Kasi, di ba, number 3 si Senator Bato sa senatorial election, 25 million ba yung bumoto? Yung bumoto sa kanya, ibig sabihin, may tiwala kay Senator Bato. Yung 25 million ngayon. Pag inaresto mo ngayon itong Senator Bato, I'm very sure yung 25 million na bumoto, magiging critical sa administrasyong ito. Kaya pabor na naman kay BP Inday Sara sa mga Duterte yung gagawin nilang ito na panggigipit. So sige lang. Bring it on. Handa si Senator Bato sa anumang mangyari. Wala pa akong na-monitor na response niya. Mamaya malalaman natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.